saan ka lang? Oban. Upon hope namin declaration of support para Mas kayo na wala maghahabol na kalas yan. Mamaya na tayo. Dito po. Mukhang malilito na naman yung mga kalaban. Malilito na naman yung mga kalaban. Nakailaw. Chabi. Nakailaw ito. Ganyan na sila kung talaga. Malilito na naman. Kaya nga eh. Isang ito sa camera. Ilang sa camera. Yun. Saka, hoy, tatlo. Oo, 5 kami. Shout out po kayo ng Hidden Chicken. Ilang din. Declaration of support! Sara Tani Singson! Ito na videoan eh. Ulit! Kaya. Kami naman. Ulit! Sa harap, sa kapuhan naman. Declaration of support! Sara Tani Singson! Declaration of support! Sara Tani Singson! Ay na. Ito. Ano ito? Ritual po. Gusto nilang katandin sa Tatanong mo yan. Ilawan, malilito na lang sila. Hello. Pwede na po natin isimulan ang tanungan portion. Sir, good afternoon po. Paul ng National News. Ano po yung mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. na naging mitya o kutya para umalas kayo sa inyong loyalty sa kanila at ngayon
nasa VP Sara na po kayo na loyal ito rin na kay VP Sara Duterte? Hindi po kanta. Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Napakaganda. Unang-una, base sa aking karanasan ng pamamahalang Duterte at pamamahalang Marcos, malayong-malayo po at napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una po, noong panahon po ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas ay nire-respeto halos sa buong bansa, buong mundo. Nire-respeto po ang ating bansa. Pangalawa, pagdating sa peace and order, napakapayapa ng buhay nating lahat noong panahon ng pamamahalang Duterte. Pangatlo, nung nakaranas tayo ng isang matinding dagok sa ating bansa, sa buong mundo, yung pandemic time, alagang-alaga po tayo ng pamamahalang Duterte. Yan pong mga bagay na yan. Tatlo pa lang po yan, pero napakarami po kung talagang bubuksan natin ang kasaysayan ng pamamahalang Duterte. Kulang po ang oras natin sa ngayon. Kaya ako nagising sa actually, ito po for clarification, hindi po kami matatawag na mga bumaligtad. Kasi ang mga Marcos loyalista ay nananatiling loyalista dahil tanga. Kaya sila, madalas namin nakakatunggali sa mga post na inaano kami bumaligtad daw. For clarification sa inyong mga Marcos loyalista, hindi po kami bumaligtad. Kami lamang po ay may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya kami ay nagising sa katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahalang BBM. Pwede po ba natin ma-expound bakit naggewang-gewang para sa inyong pamahalaan ngayon? Naggewang-gewang ang pamahalaan ngayon dahil puro salita, walang gawa. Wala po siyang leadership. Sa katotohanan, walang masasaktan dito dapat eh. Kasi kapag ikaw ay isang taong gobyerno, dapat ka talagang mag-criticize. Ang criticize po is, ano po yan, constructive. Hindi po dapat maging destructive yan. Dapat kung may pagkukulang, patuhin. Kaya yung pangyayari na nakita ko na hindi niya kaya, especially sa decision making, wala pong decision making ang pamamahala ngayon. Napaka-importante po sa isang leader o sa isang head of the state o head of the nation na meron tayong leadership. Pero sa nakikita ko at base sa aking karanasan, wala pong leadership ang namamahala ngayon. Puro pamumulitika. Nakita niyo naman, ito pa isang dahilan kung bakit ako nagising sa katotohanan. Unang-una isa yan, na nung ipakulong niya ang Pangulong Duterte na mayroong mabuting kalooban at nagawa sa kanyang pamilya. Nung kami at panahon pa ng Marcos loyalist pa ako, based to my own experience, nakipaglaban po kami para mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. At walang mga pangulo na ito ay pinalibing except Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lamang po nakapagpalibing nito. Wala pong nakapagpalibing ng mga dumating na mga pangulo. Kahit ang kamag-anak niyang Pangulong Fidel Ramos ay hindi nagawa ipalibing ito. Naipauwi from Hawaii. From Hawaii, naiuwi sa bansang Pilipinas, pero yung pagpalibing sa kanyang karapatan bilang isang maituturing nating bayani, dahil nga naging sundalo at naging magaling na leader ng bansang Pilipinas at kinikilala rin, ay may karapatan ayon sa batas na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero ano ang ginawa nung ito'y may palibing na at naging Pangulo itong si Pangulong BBM? Ano ang nangyari? Ano ang kapalit? Nakipag-connivance sa mga ICC o sa Netherlands para makidnap ang ating mabuting leader na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang isang dahilan din. At may isa pang dahilan, dahil ako ay OFW, ex-OFW na. Nakaranas din ako na nakiusap
sa Malacanang, panahon ng BBM, na sana naman hindi dapat pinalitan ang aming sekretary. Dahil itong Republic Act 11641, Department of Migrant, ay ang Pangulong Duterte ang nagkaloob nito sa mga OFW. Kaya malaki ang utang na loob naming mga OFW na ipinagkaloob niya ang Republic 11641 under Department of Migrant Act ay naging batas na magkaroon kami ng sariling kagawaran, ang Department of Migrant Worker. Pero hindi ako pinakinggan. During the time na ako'y nakikiusap, ako ay leader pa ng Marcos Loyalist. Masakit para sa akin na ako isang leader ng OFW advocate ay hindi pinakinggan na ako'y may bahagi din ng kanyang pagiging Pangulo na ating pinagsisisihan ngayon kung bakit ako sumuporta. Kaya yan ang dahilan, kaibigan, kung bakit ako ay nagising sa aking pagkabangungot. Maraming salamat. Magandang hapon po, Henry po sa European. Sir, kung susukahin po, nais po ulit natin na pagtikitin yung solid north at solid south. Paano ba natin makukumbinsin yung parehong panig po na magkaroon ulit ng magtikit ulit yung sanib nila, ngayon nagkaroon ng lamat yung norte sa south at nagkaroon ng lamat yung south sa norte. So, paano ba natin sila ulit makukumbinsin po na suportahan yung solid north at solid south na itinutulak? Ano ibig ko sabihin? Yung paano pagkakaisaan mga ano ba ito? Mga Yes po. Duterte? Duterte po at sa norte. Kasi yung norte po si Manong Chavit tama po. So yung south po ay si VP Taisa. So paano pa natin sila kakasundo ulit na suportahan po yung tinutulak po yung mga politiko? Actually, andito ang solid north natin. Ang norte kasi sa ngayon, dapat sa pero okay lang. Sa ako bang sasagot? Sige sir, anyone po kung Kung sino may gusto sumagot sa mga kasama ko, ito ang merong pero kaya ko rin ipaliwanag yan. Kaya lang, siya ang taga-north. Kaya ibibigay ko sa kanya ang tanong mo. Maraming salamat sa ating lahat sa pagbibigay ng pagkakataong ito na masagot ang katanungan ng Net 25? Euro TV, yes. Euro TV. Yung natuloy ko. Sa Euro TV. Okay. Sorry. Doon sa katanungan mo na kung paano natin mapagkaisa ang solid north at saka solid south. Actually, hindi naman natin masasabi doon sa binuno nila noon na solid north dahil ang ginamit nila ay unity. Ang unity ay kinompos nila, isinama nila yung solid north. Kaya sinasabi nila na solid north. Ngayon, ang inyong lingkod, ang Agila ng Cagayan ay bumuo ng Duterte solid north. So, dito natin napatunayan ng solid north noon na naka-umbrella sa unity, hindi na sila solid. Dahil na sa atin ang karamihan na sumusuporta noon kay BBM sa norte at ngayon nandito na sila sa Duterte solid north. Sa katotohanan, meron tayong binubuo na SEO Force para sa mga ating mga bashers dyan na nagsasabi na ako lang daw ay mag-isa. For your information, during the campaign of Bongbong Marcos, ako ang nag-organize ng kilusan ng mga bagong leaders sa Pilipinas at registered yan sa SEC at ako ang nagparating ng 180 van units na nagsuporta kay BBM dyan sa Mandaluyong headquarter at ako ang nagpatawag ng daang-daang leaders mula doon dito sa norte hanggang doon sa Mindanao. Sumakay pa sila ng aeroplano, gumastos sa lahat yan dahil kami ay nagkanya-kanya kami. So, ngayon, kung tayo ang magsasabi ngayon na former Marcos Loyalist na gumalaw noong panahon ng eleksyon ng 2022 ay
masasabi ko Duterte Solid North at Duterte Solid South ay nagkakaisa. Sir, sorry pa kung iisipin ko, sa inyong palagay ay nabuwag na yung Solid North na hawak dati na nabuo ng BBM. Yes. Dahil ako ngayon, ang mga grupo ko, Solid North, ang hindi ko inaano yung Ilocandia, no? Ang North, pag sinabi mong North, Luzon. Pag sinabi natin na South, Mindanao. Central, Visayas. So tayo, ginawa natin ngayon, buong Norte, mula dito sa sa Region 4, B, A, B, hanggang doon sa Region 2, Region 1. Lahat yan, meron tayong mga leader dyan, kumikilos na. So, hindi na nila masasabi na sila ay Solid North dahil ang meron tayo ngayon ay Duterte Solid North. So, may ilan lang po kay Ferdinand. Yes po. Okay. Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes,